Hindi na nakatiis ang congressman na tinanggalan ng ayuda para sa kanyang distrito. Dahil dito ay sumugod siya mismo sa pagdinig ng Senado para isumbong ang Department of Social Welfare and Development. Si Troy Gomez sa report. Dumulog na sa Senado ang congressman ng Zamboanga City na tinanggalan ng ayuda ng DSWD. Ayon naman sa ilang senador, ito ay malinaw na pamumulitika, lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Trending kamakailan sa social media ang pagluhod ng isang congressman sa isang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City. Ayon kay Congressman Kimir Olaso, last minute kasi ay pinahinto ng DSWD ang payout o ang ayuda sa kanilang distrito. Isang maimpluwensyang tao ang nagpahinto matapos niyang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkamayor sa kanilang lugar. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 11. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sa pagdinig ng Senado sa 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Congressman Olaso ang pondo sa sobra 12,000 payout beneficiaries ay mula sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na programa ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. 3 linggo bago ang scheduled payout ay nakahanda na ang pamamahagi, ngunit bigla na lang nakansela matapos maghain ng kanyang kandidatura. Sa Zamboanga City, bukod kay Congressman Olaso, ay tatakbo rin bilang mayor si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Nung nagpay lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Sa panig naman ng DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na walang pondo ang congressman para sa ayuda. Madam Chair, again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. Palusot rin ni Gatchalian na kailangan din ma-verify ang mga beneficiaries kung kaya't kailangan pa ng mas mahabang panahon. Pero para kay Senador Bongo, tila namimili ang DSWD nang binibigyan nila ng ayuda. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa pag-identify ng beneficiaries. Bakit po na hindi natuloy po ito? At na-hold nga, ika nga. I am sure, hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga. Mas marami pa pong lugar. Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries. Sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na siyang nag-preside ng nasabing pagdinig na hindi ito ang unang pagkakataon na ito ay nangyari. Alam naman natin na hindi lang yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Marami ring nahinto ng payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas politiko pa kayo kesa sa amin. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.